Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sapin di umano sa mundo ng social media. Dito nga natin makikita na talagang may paninindigan nga itong si Kong Rodante Marcoleta dahil hindi nga nagpasuhol ito sa pera ni Tambaloslos na kahit ilang milyon pa ang ibigay sa kanya ay hindi nga nagpasuhol. Dito nga natin makikita na kaya pala talagang hindi nga umate si Kong Rodante Marcoleta sa Senate Congressman ay talagang hindi nga pala ito papayag at talagang alam niya na walang matibay na ebidensya laban kay Ka Eric at kay Dr. Lorin Badoy. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan at talagang kilala nga natin si Kong Rodante Marcoleta na bago nga ito magpakita at bago ito magsalita ay talagang pinag-aaralan muna at kung may matibay na ebidensya at mga pruweba ay kahit sino ay sinasanto neto. Ngayon nga ay napatunayan na wala pala talagang kasalanan itong si Ka Eric at Dr. Lorin Badoy na kung titignan natin ay nakalaya nga rin sila dahil napatunayan na wala talaga silang kaalam-alam at hindi naman talaga kasalanan ang kanilang ginagawa dahil nagtatanong lamang sila. Dahil banat nga ni Dr. Lorin Badoy at Ka Eric na masama na bang magtanong ang taong bayan tungkol sa mga pera na inyong mga expenses na ginagastos dahil kung tutusin ay tax yan ng ating kababayang Pinoy. Pera yan ng taong bayan na inyong ginagastos at binubulsa lamang at napupunta sa wala. Kaya naman dapat ipakita natin ang suporta natin sa katotohanan lamang at hindi sa korap na mga opisyales ng ating pamahalaan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Dahil may napanood akong interview niya, I think sa Net25 ito, na siya na lang ata, basta kontra siya sa panukala ng House of Representatives na babalik ulit ang ICC sa ating bansa. Kasi may tatlo ng resolution ang House of Representatives at ito pasado na. At yun na yung dahilan kung bakit ang Marcos administration pinag-aaralan na nila ang posibilidad na babalik tayo as a nation maging member ng ICC para maimbestigahan si PRRD. Si Congressman Marcoleta sa interview niya, talagang ayaw niya. So, ito ang naitanong ko sarili ko. Bakit hindi nasisilaw ng pera itong si Congressman Marcoleta? Kasi yung sabi ni Attorney Roque, Tatay Digong, pera-pera lang daw dyan. Kung gusto mong makatanggap ng malaking bonus, sumunod ka sa gusto ng speaker. Pag hindi ka sumunod, wala. Pordoy ka. So, lumalabas itong si Congressman Marcoleta, baliwala sa kanya kung may pondo siya, wala. Lumalabas na hindi siya nasisilaw ng pera. Okay. Basahin ko lang yung mga ibang comments mamaya, i-analyze natin bakit hindi siya masilaw-silaw ng pera. Cub Angel, sabi niya, General, thank you for sharing this great news. We salute you, Congressman Marcoleta. Sana all. Gusto kasing maging Prime Minister ni Tambaloslos para Tambaloslos must obey. Tambaloslos, you must obey or ligwak ka. Masyadong ambitious siya sa maraming devilish ways. Okay. Next, Belly Benetis, sabi niya, si Congressman Marcoleta lang po ang tunay
at totoong may puso para sa bayan at mamamayang Pilipino. Sad to say, maraming salamat sa katotohanan. We salute you, Congressman Marcolita, na totoong nagmahal sa mga mamamayan. Thanks po, Congressman, sa paliwanag ninyo. We really salute you. Kasi sa interview na yon, napakadaling intindihin yung paliwanag niya kung bakit hindi na pwedeng babalik tayo sa ICC or hindi na pwedeng papasok ang ICC sa Pilipinas. Napakasimpleng paliwanag. Napakagaling talaga itong si Congressman Marcolita. Isa ako sa supporter ni Congressman Marcolita. Hindi mo kayang bilhin ang kanyang prinsipyo. Salute, Congressman Marcolita. Ito, isinulat ko yung napakagandang comment. Si Danny Chaay, sabi niya, love of money ang dahilan. Kaya lumihis ng landas mga politiko sa Kongreso. I salute Sir Marcolita sa kanyang ginintuang puso. Hindi nabibili ng pera ang kanyang prinsipyo at dignidad. So, it all starts from the heart. Ginintuang puso. May prinsipyo at dignidad. At masakit na katotohanan yung sinabi niya na love of money ang dahilan kaya lumihis ng landas ang mga politiko sa Kongreso. Grabe. Inuuna ang sarili kaysa yung kapakanan ng taong bayan, kaysa yung dignidad o kaysa yung pagiging pagka-Pilipino natin. Kasi yung issue ng ICC, ang usapin dyan is ang ating soberenya, ang ating pagiging malaya. Kailangan lang ng ICC pag hindi na gumagana ang ating hustisya. Klarong-klaro naman, gumagana ang hustisya. Nakalabas na nga si Dilimay. Maraming mga kaso nakakulong pagdating sa Supreme Court, binabaliktad ng Supreme Court. O pagdating pa lang sa Court of Appeals, binabaliktad, nakakalabas yung mga tao. Very clear, gumagana ang ating hustisya. So, itong mga kongresista na gustong pabalikin ang ICC, masasabi natin, walang karangalan. Ano ba yun? Diba? Kagalang-galang, honorable. How will you be so honorable kung wala kang sense of sovereignty, yung sense of nationhood? Para bang pabayaan mo na ibang tao ang makialam sa iyong justice system. Para bang isang pamilya, example, aking pamilya, may problema ang aking pamilya. Pinapabayaan ko ang isang head of family na makialam sa problema sa aking pamilya. Ganon ang nangyayari sa atin itong issue ng ICC. Inaalaw ni Tambaluslos, inaalaw ng mga kongresista na nagpasa sa 3 resolution urging ICC to come in. Inaalaw nila na yapak-yapakan ng mga banyaga ang ating kalayaan. Kaya believe ako dito kay Congressman Marcolita na sinasabi niya, hindi siya papayag na papasok ang ICC. So, hindi siya baliwala yung pera sa kanya, bigyan siya ng allowance o bonus o hindi, baliwala. Dahil may gininto ang puso. It all starts from the heart. Yung ibang nabasa ko, INC kasi yan. Yes, hindi naman perfect.
religious organization ng INC, may mga ano naman dyan. But generally, aking mga nakilala, basta INC. Example, DG Bantag, INC yan. Matino yan. Hindi nasisilaw, ilan yun? 100 million ba yun? Yung bribe money, drug money na inoffer sa kanya. Hindi siya nasilaw. Bali, wala yung 100 million na yan. Kasi, igurot, INC pa, may gininto ang puso si DG Bantag. Wala, bali walang 100 million. Itong si Congressman Marco Dia, may gininto ang puso. So, again, it all starts from the heart. But basically, tayong lahat mga tao are selfish, greedy, sakim. Ako, naranasan ko yan. Naging sakim din ako. Naging ako yung love of money is the root of all evil. Naranasan ko yan. But nakita ko yung very magulo ang buhay. Nako, ang sinisintro sa buhay ko noon, pera. Nako, napakulo ang buhay ko. Salamat na lang at may Diyos. Nung isinorender ko ang buhay ko sa Diyos, pinapasok ko ang Panginoong Hesus as my Lord and Savior. Unti-unti, yung love of God, nung natanggap kong pag-ibig ng Diyos, unti-unti, nawawala na yung pag-ibig sa pera, ang pumalit, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Kaya, yung puso ko ngayon, gusto ko pa rin ng pera. Sino bang ayaw ng pera? Kaya lang, yung pera nagaling sa malinis na paraan. Hindi yung pera ng taong bayan, tapos certification lang, liquidated na, tapos gagastusin kung saan-saan. Ayoko ng pera. Yung gusto kong pera, yung pinagpaguran. Gusto ko ng pera. Kaya lang, gusto ko ng pera para makatulong sa kapwa. Ang prayer ko, Lord, make me a channel of blessing. Bless me. Itong YouTube channel natin yan, kumikita na tayo ngayon. May pension naman ako. Sobra-sobra sa aming dalawang mag-asawa. Kaya itong ating income, yun, may talaan Tigten City. Meron tayong mga pobreng nangangailangan ng tulong, natutulungan natin. So, yung greediness, love of money, napalitan ng love of God and love of fellow men. At yun, masaya po tayo. So, again, salot kay Congressman Marcoleta. Sayang na sayang kay Congressman Acop. Sige, kantaan natin ng sayang si Congressman. Sayang, iniidolo ko pa naman, Congressman Acop, walang... Sige, kantaan natin si Congressman Acop ng sayang. Si Doktora Lorraine Badoy. Fighter. Grabe. So ito, gusto kong i-share sa inyo ang kanyang taus-pusong pasalamat. Maiyak-iyak pa. Pero mo, 7 days na naghirap sa kamay ng mga kongresista. Walang kain. And in the end, napalabas dahil natakot ang mga kongresista sa taong bayan, kasama tayo, plus of course, ang mga PMA graduates. Salot sa mga PMAers na nagbigay ng knockout power o knockout pounds sa mga kongresista. Kaya pinalabas ang ating mga bayani, Dr. Badoy and KRA. So pakinggan natin ang pasalamat ni Dr. Badoy. Yung nagpapasalamat ako sa PMA, yung mga graduates ng PMA, no? Maraming salamat. At nagpapasalamat ako hindi para sa sarili ko, kundi in behalf of the Filipino people sa faithfulness ninyo sa pagdepensa sa amin. At narinig ko kasi si General Macanas, vlogger siya, sabi niya na kaya ginawa yung sulat na yun dahil sa akin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun kasi asawa ko ay PMAer. No? So, I don't think that's true. No? Ginawa nila yon para sa Pilipinas. No? Yan ang talagang nasa puso nila. Alam ko yan. And also, itong Class 87 ay naglabas ng letter of support that this is before we were released. No? So, but I would like to read it kasi
hindi rin ito tungkol sa akin kahit na mga kaibigan ko sila. Sila ay first of all mga sundalo at sinulat nila ito para sa Republika ng Pilipinas. So sabi nila, we, the members of PMA Hinirang Class of 1987, together with our spouses, respective families, and friends, express our unequivocal support to our very own Mr. Dr. Lorraine Badoy Partosa and Jeffrica Eric Celis, who are now on hunger strike after being detained indefinitely at the House of Representatives for their exercise of the right to preserve the integrity of their sources pursuant to the provisions of the SOTO law. On December 5, 2023, Dr. Badoy and Celis were asked to attend as resource persons for a House of Representatives committee hearing regarding the SMNI franchise. During the meeting, they were asked to reveal their source of information regarding the alleged spending of 1.4 billion or 1.8 billion by the Speaker of the House for travel. The two refused to answer, citing the SOTO law. For exercising their rights as embodied in the Bill of Rights of the Constitution of the Republic of the Philippines as citizens, the two were cited for contempt and are now on their 6th day of detention at the House of Representatives. Dr. Badoy and Ka Eric Celis are staunch anti-communist advocates, the former being a former spokesperson of the NTF-ELCAC, while the latter was a former top cadre of the CPP, and now working to unmask the duplicitous nature of the CPP, NPA, NDF. Integrity, transparency, and accountability are essential facets of our democratic system of our government, and the Filipino people must demand and fight for this. We also call on the media and the journalist group, human rights groups, Gabriela, or women's groups and other advocates of freedom to stand up and speak out. Why are they silent on this? Nasan sila now? This is a fight for the freedom of speech and of the press, a precious privilege that no country can forgo. We, as members of Class 87, appeal to the statesmanship and the patriotism of our leaders in the House of Representatives to release Dr. Lorraine Badoy Partosa and Jeffrica Eric Celis. To our leaders, we ask for your integrity, your transparency, and accountability for God, country, and the people. This we ask in the spirit of Christmas and peace. To God be the glory. It was signed by members of the class of 1987 Hinirang Class, PMA. Wow. Yeah. So that's a different statement, no? Yes. Ano lang ito, I yung like for that class, part. Yes. Class Yeah. 87. Kasi Yes. yung unang statement na nilabas, ito yung halo-halo from different classes. And Yeah. you know what, Franco, Ina, and of course, Doc Lorraine, ako, veterano sa coverage ng defense. Naging presidente ako ng Defense Press Corps. Kinover namin yung mga... You are a journalist, diba? Defense Beat. I was president of the Defense Press Corps, Defense Beat. Kinover natin yung mga gera na yan. EDSA 2, EDSA 3, gera sa Basilan, etc. Nagpunta tayo dyan. But this is the first time. First time? I tell you, first time na may ganitong statement ang mga Cavaliers. So it really struck Cavaliers me. means the PMA, PMA graduates. graduates, Yes. no? Really, it's the first time. First time Really? kong na-experience yan. Kasi usually ang AFP, ang mga officers natin, tahimik lang. Tahimik lang. Tahimik yeah. lang. Yes, sir. And Gano'ng kabigat yan kapag nagsalita na sila? ay, mabigat yan. Remember that each and every name there were commanders. Yeah. No? They proved their mettle in the fields Yeah. of battle. And now, this is the first time, ako, experience ko po, I'm speaking from experience, pati sa free marketplace of ideas, nagsasalita na sila. Yeah. So, it really struck me. And I think, and this is my personal view, it's just the tip of the iceberg. It's a symptom of something na, palagay ko merong, alam mo yung pigil na magsalita sa ilalim. The support base, meron pang Matagal mas lang malalalim. nag-DTS. Parang ganun ba? Is that what you mean? I think ito na yung para magsalita ang Yeah, that's true. isang commander o former commander. Malaking bagay yan. May ano yan, hindi ito hinugot kung saan. Kaya ito sana yung makita natin dito. Yeah. No? And I Kasi think, pati, no, I just want to underline what you just said. No? These are men whose track record cannot be questioned. Yung love for country cannot be questioned because they gave to our country what ordinary citizens never gave. And they gave it willingly. Yan. I know these people, I know how their minds work. Yung tayo ay nag-iisip pa lang. Sila automatic na
they just accept it without applause, without Yes. spotlight, without anything. They go there Yeah. and fight for us and defend us, and they willingly give up their lives for us. I know many of them. Yes. And I'm sure that many of them there, may mga, alam mo, they lost men Yes. in battle Yes. during their, kaya Yes. ganun kalalim sa kanila yan. Yes. So, you know, this is, sabi ko nga, ito yung novel. It's first time ito. I was speaking with a retired air kahapon. Sabi nga niya, pwede pala yun. And this actually set a good precedent. Yes, yes, it president, does. ha? Yes. Or however you, Because it's na- very tempered and yet Yeah. very strong, no? Yeah. Parang Ang bigat, ha? I don't think lumalampas sila sa any linya, pero napakaliwanag ng stand nila. Ang bigat, oo. Mabigat po ito for me, for a defense beat reporter for so many years. Ngayon lang ako nakakita, naka-experience ng ganyan. Kami nun, hirap pa magtawag eh. There was this group noon, ayoko sanang yung Association of Generals and Flag Officers. Usually, sila yung naggagawa ng mga ganyang statements, no? Nakausap namin. But ito yung collective na sentiment nila na iba-ibang klase. This is the first time. And I'm sure may mga mahabol pa, no? Yes, I heard no maraming mga class gumagawa kasi they did not know how to be included. They did not know how to include their names. So they made their own and they signed it on their own. So ganon. So it's really more than the official that we saw, no, yung roster na yon. Mas marami pa doon. I also want to respond to what Spontaneous yan, ha? Yes, and I want to also give the perspective naman ng ordinary citizens na nakita mo yung mga scholar ng bayan, yung mga PMAers na going to our defense. Kasi ang ganda nung pagkakasulat. I mean, Yusek Joel and I are writers, so it was really a literary Ang galing. masterpiece. Beautiful, beautiful talaga. I don't know who wrote it, but it I wasn't don't know me. also. I don't know. Definitely it wasn't I wish I did. No, I wish I had written it. But From their hearts. yeah, but Grabe. as an ordinary citizen, parang, and even as someone who was there na nakasalang, parang we really thought for the longest time na parang we're the only ones fighting this. Nobody's coming to our aid. Na parang walang tutulong sa'yo. Yung mga pinakamakapangyarihan, they had their way with us in Congress and even detained us, and very arrogantly talaga, dinetain talaga kami. May mga parinig pa na indefinite yan. Huwag ng 10 days, At the abot kayo mercy. ng Christmas, Pasko dito, ganun. Ganun talaga. And yet we felt that wala na kaming laban. And here, when you hear something like this, a statement like that was so clear from our real defenders and protectors, then it really gives the Filipino people a sense of well-being and that, hindi pala tayo nag-iisa dito, no? That this is a very strong republic na hindi nila papayagan na sasalingin ang ating mga karapatan. So merong mga nagmamasid at nagbabantay. Correct. At ito yung mga totoong mga bayani natin. Hindi tayo nagkamali sa pagbigay ng tiwala sa ating mga sundalo. Tama si President Duterte. Sila ang pwede nating asahan. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung ano nga ba talaga ang totoong plano ni Kong Rodante Marcoleta dahil handa niya ngang ipaglaban itong si Ka Eric at Dr. Lauren Baloy. Pag talagang napatunayan pa na talagang wala na talaga silang kasalanan ay bibirahin niya ang mga kongresista na ito na talagang hindi tama ang kanilang ginagawa at nagiging one-sided at talagang halatang nabayaran nga ang kanilang mga ulo at sinasabi. Kaya naman sayang, nagiging alipin na naman ang bansang Pilipinas ng pera ni Kuting ng Norte, ni Lisa Smugs at ni Tambaloslos. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.